Kalimitan talaga kapag ang ginagamit naming costume ay may painting, ay ito talagang katsa ang ginagamit namin. Dahil mas madaling kapitan ng pintura kapag ganitong klase ng tela ang gagamitin namin para mas maganda ang kalabasan ng pagpipainting ng kapatid ko. Pagkatapos kong mabuo dyan yung pinakang-base itong ating gagawing costume, ay inalagay ko na agad ito dito sa manikin. Pagkalapat nga namin ito dito sa manikin, ay tiyanin ko muna kung ano pa yung mga dapat gawin. At pagkatapos niyan ay nilatag na naman ni kuya itong costume na gagawin namin at in-start na niya itong paintingan ng mga palay-palay. Dahil ang request ng aming client na ang magiging tema ng kanyang costume ay may palay-palay, may mga scarecrow at may mga magsasaka na nakasulat at nakadrawing dito sa aming gagawing costume. Yung kapatid ko nga na si Obra ni Mangyan na nakatoka na gumawa nitong mga painting na ito dito sa aming costume dahil siya talaga yung expert dito. At pagkatapos niya mapaintingan iyan, inilagyan na namin ng mga kolorete at mga pampakintab itong mga detalye nitong painting ng kapatid ko. At kalimitan talaga kapag may mga nagpapagawa sa amin at may mga request sila ay talagang sinusunod namin yung mga gusto nilang mangyari sa costume na pinapagawa nila. Maingat nga namin nilalagyan ng mga detalye ang costume na iyan at pagkatapos namin lagyan ng mga pampakintab na mga katulad nito mga sequence na green ay sinimulan na namin lagyan ito ng mga bato-bato para mas mabuhay yung costume at yung mga painting na ginagawa namin. Buong detalye talaga ng costume na ito ay nilalagyan namin ng mga pampakintab at mga bato-bato para mas maganda yung kalabasan ng costume na ito at mas ma-impress yung ating kliyente lalong-lalo na kapag natapos na lahat itong mga ginagawa namin. At sa pagkakataong ito ay labis ako nagpapasalamat sa mga kliyente at mga nagpapagawa sa amin dahil nabibigyan namin ng trabaho yung mga pamangkin ko at yung mga kapitbahay namin dito dahil kalimitan talaga hindi namin kaya na mag-isa lamang yung paggagawa ng ganito kaya naman binigyan namin sila ng extra trabaho para mas may extra silang kita lalong-lalo na kapag may mga costume kaming ginagawa. Napakasarap din talaga sa pakiramdam na may mga tao ka natutulungan lalong-lalo na kapag may mga ganitong klase ng ganap ay napapagtrabaho namin sila at nagkakaroon sila ng extra income at pagkatapos niyan ay gumawa na rin kami ng pinaka-petticoat itong ginawa namin dahil nga mini dress na may painting itong ginagawa namin at pagkatapos niyan ay pinesto ko na din ito isa-isa dito sa aming manikin para naman mas madesignan pa namin at mabigyan namin ng mas magandang buhay itong costume na ito. Sa tagal-tagal ko na rin naging designer ay na-realize ko na kapag tayo isang designer, hindi lang dapat sa isang eksena lamang ng costume tayo marunong. Dapat marami din tayong bagay na pwedeng ibahagi sa iba, lalong-lalo na kapag may mga kaya tayong gawin at hindi lamang tayo sa iisang design lamang nakapokus. At after nga namin mapagplanuhan kung ano pang mga idadagdag, ay sinimula na ulit ni Kuya na lagyan ito ng mga iba pang detalye para mas bumongga yung costume na ginagawa namin. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin ako dito ng pinakang pattern ng gagawin kong ulo ng kalabaw. Syempre ganito yung mga basic lamang na gagawin natin at ito tunghayan ninyo kung paano ko ito ginawa para mas matuto kayo ng basic na paggagawa ng mga ganitong klase ng ulo ng kalabaw. Nag-imagine nga lamang ako diyan nung pinakang hulma na magiging ulo ng kalabaw at in-imagine ko rin lang kung paano ko to gagawin na parang 3D. Kaya naman ito, sinimulan ko na rin gawan iyan ng pinakang pattern at tinupi-tupi ko na rin yung mga gilid niya para magmukha siyang emboss at nilagyan ko na rin ito ng pinakang ilong niya hanggang dun sa may mata ng ating kalabaw at nilagyan ko na rin ito ng pinakang mag-elevate siya para magmukha talaga siyang parang 3D. Ginawan ko na rin nga iyan ang pinakang pattern dito sa pinakang noo para matabunan naman yung nabiti na pagkakagupit ko dun sa may ibabaw. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin ako ng pattern na magiging sungay ng ating pinakang ulo ng kalabaw. At ito, tunghayan ninyo kung paano ko gawin yung pinakang 3D ng sungay na ganito at magagamit nyo ito sa mga costume na ginagawa nyo din. Hindi na rin naman bago sa mga video ko yung paggagawa ng ganitong klase ng 3D pero sa pagkakataong ito ay sungay naman ng kalabaw yung iti-3D namin. Kaya naman ganito, maganda yung pagkakagawa ko ng pinakang 3D at ginupitan ko na rin ito ng pinakang pagpapasukan niya dito sa may gilid ng ulo ng kalabaw na gagawin natin. At hinulmahan ko lamang yan ng kaunti diyan at ikinabit ko na nga dito sa may gilid ng ulo ng kalabaw na ginagawa natin. At para mas mabuhay siya ay ginuhiran ko na rin ito nitong mga design na ganito dito sa pinakang sungay para mas maging buhay yung pinakang sungay ng ating costume. At ang gamit ko lamang diyan ay glue gun at stick glue at nilagyan ko na rin iyan ng parang mga balabalahibo ng pinakang ulo ng ating magiging kalabaw.
Dinire-diretso ko nga lang yung paggagawa niyan hanggang sa mabuo ko na itong pinaka-design ng ulo ng ating kalabaw at para naman mas matabunan natin yung mga chismis pa na hindi natin nagagawa at pagkatapos niyan ay pininturahan ko lang ito ng black at gold combination lalong-lalo na kapag wala kayong makita sa online na metallic gold ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung combination ng spray paint na black at gold para mas mapalabas niyo yung ganitong klase ng eksena sa costume. At pagkatapos niyan ay dinesignan ko na rin ito nitong mga mold na pininturahan ko lang ng black at green na spray paint para mas mapalabas natin diyan yung magandang eksena nitong mga mold na gagawin natin. At para mas mukhang maganda yung eksena ng pinakang ulo ng ating kalabaw ay nilagyan ko na rin ito nitong mga mold na pininturahan natin at pinesto ko ito ng maayos at maganda dito sa ating costume na ginagawa para mas maging glamorous yung magiging datingan ng costume na gagawin natin. At pagkatapos nating malagyan ng mold iyan ay syempre para mas dagdag glamour ay nilagyan natin ito nitong mga tassel beads na may mga leaf na plastic na nakalawit dito para mas maganda yung eksena at mag-complement sa costume na ating gagawin. At ito nga yung design na ginawa ko dito sa salakot na pinakang headdress niya at tamang-tama lang talaga yung pagkakadesign namin dyan. At advice ko lamang po sa mga gumagawa talaga ng costume, hanggat hindi tayo nasasatisfied sa pinakang itsura ng ating costume ay dire-diretso lamang po tayo sa pagdadagdag ng design, pero wag naman natin gagawing OA. Kaya kalimitan talaga kapag gumagawa ng costume ay talagang kailangan mo ng mas maraming time para mas mapaganda mo yung costume na mga ginagawa mo at mapagplanuhan mo pa kung ano pa yung mga idadagdag mo at mas magkaroon ka pa ng idea kung ano pa yung mga pwede mong gawin sa mga costume na ginagawa. Kaya naman sa mga future designers dyan na nai-inspire sa mga video ko ay maraming salamat po sa panonood ng mga video ko at nai-inspire ko kayo. Sana po marami po akong naitulong na mga ideas at mga techniques sa mga ginagawa kong costume at alam ko po na ito ay magagamit din ninyo, kaya ito tunghayan ninyo kung ano yung kinayarian ng mga pinaggagawa namin dito sa costume na ito. Dim 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 dim. Terkata dim 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 dim. Ta dim dim ta dim dim ta dim dim ta. At syempre, labis-labis po ako nagpapasalamat dito sa aking kliyente galing Hong Kong na patuloy pa rin nagpapagawa at nagtitiwala sa akin. Bali, ilang beses na rin siya nagpagawa sa akin ng costume at siniship namin ito papuntang Hong Kong. At proud na proud siyang isuot yung mga creations ko. At hanggang dito na lamang po muli. Salamat sa panonood. See you sa aking next videos. Bye!